So, ito yung tinuturo po sa atin dito, seek God, na siya maging refuge natin in times of distress and the storm. Sabi niya dito. Napakaganda ng ano nito eh. Kaya dito ko siya sa good news kasi tingnan yung ano pa lang niya, be merciful to me, O God, be merciful because I come to you for safety. In the shadow of your wings I find protection until the raging storms are over. Na kung saan ito po yung lagi kong ginagamit sa aking panalangin, na kanlungan niyo po kami sa inyong malapit na pakpak, sapagkat ang Panginoon ay parang katulad ng inahin na kumukupkup sa atin ng kanyang malapit na pakpak, na ito ay dinescribe ni David, na kung paano tayo kinakalinga ng Panginoon para proteksyonan yung 'di ba yung inahin, pinoproteksyonan niya yung kanyang mga sisiw sa pamamagitan ng kanyang wings. And that is our God, na kung saan dun siya nagre-rely. And I call to God the Most High, to God who supplies my every need. Makita natin po na dun sa loob ng kuweba na yon ay wala talaga siyang pangangailangan. Kumbaga, wala kang hanap buhay, wala kang supply, lahat, wala. Hindi ka pwede magluto, wala kang kalan, 'di ba? Kung makalabas ka man, matatakot ka para manguha ng mga pagkain mo dahil nga merong banta sa buhay mo. But ito nagkaroon siya ng para gawin nito, dahil sabi niya dito, to God who supplies my every need, He will answer from heaven and save me. He will defeat my oppressors. God will show me His constant love and faithfulness. I'm surrounded by enemies who are like lions hungry for human flesh. Their teeth are like spears and arrow, their tongue are like sharp swords. Tunay nga, diba? So sa panahon naman natin ngayon, ang ating enemy ngayon ay umaatake na talaga sa bawat isa ngayon. Lalo na po sa bawat mananampalataya, diba? Na kung saan parang yung gutom ang ating kaaway para kainin tayo ng buong buo, diba? Kasi yun ang niya eh, yun ang goal ni Satan is to destroy us. But surrounded nga tayo ng enemy, lahat, dami, no? Ang enemy natin is in this world, lahat kaaway natin. Sometimes maging ang ating sarili ay nagiging kaaway din natin. It's because na kung saan ay minsan nalilinga tayo at mahirap, 'di ba? Kaya nga ang flesh and spirit ay lagi magkalaban 'yan. So consider ourselves as our enemy kasi kailangan natin siyang kontrolin. Kailangan natin siyang kontrolin through the help of the Holy Spirit and through the Word of God. Kaya dito pinuri niya ang Panginoon eh. Pakita mo, Panginoon, show your greatness in the sky, O God, in your glory over all the earth. Pakita mo, Panginoon. Yung my enemies have spread and to catch me, I am overcome with distress, the dog I feet and my path but feel into it themselves. Na kung saan sila man ay mahuhulog doon sa kanilang patibong na inilagay sa akin. Tunay nga dugo po na ang mga kaaway, nakita po natin ang gobyerno natin na sila mismo ay nahuhulog sa kanilang mga nahuhuli sa kanilang mga kabuhayan, 'di ba? Yung kanilang pang-araw-araw na lakarin, na sila mismo sa sarili nila nilalaglag na nila, hindi pa nila alam na sarili din nila nilalaglag nila. Tingnan natin yung mga senador, di po ba? Kanya-kanya silang takipan, pero unti-unti nakikita mo doon kung paano nila nilalaglag din yung sarili nila. It's because yun nga ang ng Panginoon, na ikaw the wicked is talagang magkakaroon ng talaga ito at paghatol. At ito yung sinabi niya sa 7, I have complete confidence, O God. I will sing and praise you. Wake up my soul, wake up my heart and lyre. I will wake up the sun. I will thank you, O Lord, among the nations.